Good morning mga kapatid. So ito na yung part 2 ng overhauling natin sa Rusi 125 with basic tools ang gamit. Ayan, yung mga walang mga special tools na ano, para kahit nasa bahay lang magagawa natin yung mga DIY na kagaya nito. So hindi matanggal. Ayun. Ayan. Circlip. Okay kapatid, so tinanggal na natin yung ulo, yung head natin. So sa mga hindi pa nakapanood ng part 1, nasa description box po yung link. Sa nakapanood naman, pasensya na po kayo na walang voice over, no? So dito, lalagyan natin ng actual voice talaga. So tatanggalin naman natin kapatid itong cover dito sa magneto. Yan. So gamit lang kayo ng 8. Meron tayong mga sakit na maliliit. Ito muna ang una natin tatanggalin dahil meron pang tornilyo dyan sa loob na bilong dito sa cover na ito. Ang sunod natin ay cambio. Okay, medyo i-fast forward na natin. Pag natanggalan natin yung 3 bolt kapatid, dapat ililihis natin itong cover na ito papunta rito. Yan, pupupukin lang gamit yung rubber mallet. Pwede rin kayong gumamit ng T-wrench kung gusto ninyo. So kasi ito nag-stack up na ito kaya medyo matigas na. Mukhang talagang kailangan itong persahin. Okay, so sisikwatin ko muna dahil hindi siya kagaya nung iba na malambot lang. Sa iba kasi, pag pinukpok mo dito, gumagalaw ka agad. Ito kasi medyo kagaya ng nakita nyo naman na parang naano na to na-stuck na ng matagal. Pag napabukas natin ng konti, yan, tuloy-tuloy na yan. Ayan. Puro na alawang. Okay, so ganito yung makukuha nyo dyan kapatid, no? May pin, washer, napakapayat na washer lang nito. Tapos itong gear, and then washer ulit. So baka nandun pa yung isa. So 2 washer nito. Yan pa yung isang washer. So same washer lang yan ha. Okay. Kabilaan. Okay. Okay, after natin matanggal yung dito, tatanggalin na rin natin yung ating cambio. So pagkatapos natin tanggalin yung ating cambio, tatanggalin natin yung bolt na yan. Ito, yan, paikot. So mayroon pa yan dito sa gilid. Ayan oh. No, tsaka doon sa sulok. Sa halos hindi yan pansinin mga brad, mga kapatid, no. Hindi yan pansinin yan, 3 na yan. Yung iba kasi binabaklas nila. May cover pa rito. Kaya yan minsan hindi nakikita yan. Pero sa mga talagang gumagawa na nito, alam na nila yan. Okay, so nilawagan ko na rin to. Yan, tatanggalin na lang natin and then fast forward muna natin, okay? So, pagkatapos niyan, tanggal na natin yung ating mga bolt sa cover. Tatanggalin naman natin itong 2 bolt ng starter motor. Okay, so kapag natanggal na natin kapatid yung 2 bolt, pupupukin lang natin ito, yung starter motor, gamit ang rubber mallet natin para lumabas yung starter motor papunta doon sa kabila. Okay.
So, itong starter motor niya ay, ayan na, basag na rin pala, no? So, mayroon pa kasing ulo yan dito na nakamount dito. So, naiwan na siya dyan, no? Ayan na siya. So, kaya talagang itong motor na ito ay masyadong burog na. Ayan, wala na yung kanyang, ano, dapat butas pa yan, na malaki. So, may o-ring pa yan. Okay? So, natanggal na natin, starter motor. Tanggalin naman natin itong cover. Gamit din yung ating rubber mallet. So, pupukpukin lang natin. Yan. Then, kukunin natin. So, pag nakita nyo may biyak na yan dyan, iwasan lang natin na sikwatin ng screw. Yan. Sikwatin ng screw, baka magkaroon ng problema yung lagay ng gasket, baka tumagas. So, pukpuk lang talaga, no? Iba kasi, baka nagpupukpok. Yun. Okay. Tanggal na. Okay, tanggal na natin. Then, ito na yung kanyang magneto. Umiikot pa rin pala. So, may missing lang, ano. Medyo nami-missing na yung kanyang stator. Ayan. Siguro, dinaanan na to ng mga masasamang loob. Kaya nawawala na yung stator niya. But anyway, okay lang. For vlogging purposes lang naman. So, after nito kapatid, tatanggalin natin itong gear ng starter. So, may dalawang washer din yan, kabilaan. Yung washer nito, kaparehas din ng dalawa kanina na pinakita ko. Yan. So, ito yung gear niya. At, pin. So, mas mahaba naman yung kanina, compare dito sa pin na ito, pero magkasintaba lang sila. Okay, so ilagay ko muna sa lagayan natin. Okay kapatid, so sa pagtatanggal naman ng magneto, ito basic na basic din yung ituturo ko sa inyo. Kapag wala kayong impact wrench, so magkukontra lang tayo dito sa trigger pin ng ating magneto. Yan. Kukuha kayo ng spark plug wrench na medyo mahaba, itutukod natin sa ating trigger pin. At saka itutukod natin dito sa cambio. No? Dito sa ating shafting ng cambio. Minsan, kapag medyo maiksi, dito naman ako nagtutukod sa engine sprocket shafting. So, kapag maiksi ng konti. So, kapag kagaya nito na medyo maiksi ng konti, dito ako nagtutukod sa engine sprocket shafting. Sa counter shaft natin. So, saka ko babanatan itong 14 gamit ang sakit. Ayan. Try natin. So, kapag wala lang kayong magandang pangontra, or impact wrench. Pero kapag meron kayo, wag na kayong ganito kasi baka dumaplos-daplos lang. Yan. Okay. So, sana may puller ang lahat. Dahil kung walang puller, mapipilitan tayong gamitin yung mga ipinagbabawal natin na teknik. So, sa mga walang puller, ganito naman yung gagawin, no? So, luluwagan lang natin ng kunti yung bolt. Kailangan lang nating i-shock ng konti, no? Pupukin lang ng konti, hindi naman may sira ang thread niyan. Okay, after nyan, i-shock natin dito ng konti. So, gagalaw kasi yan kapag na-shock ng medyo maganda-ganda. Sa mga walang puller yun, ha? Kasi ang puller nito ay tornilyo lang din. Makapit na ito. Ayun. So, tanggal na siya na hindi naman nasisira yung thread. Kapag may puller naman kayo, kapatid, ito kasi ay hindi ginagamitan ng puller na ordinaryong nakikita natin puller. Ang puller kasi nito, yung tornilyo lang ng puller natin. So ito yung mga puller natin, kapatid. Kung mapapansin nyo, may isang mapayat, may isang matabang tornilyo. Yung matabang tornilyo, sana makabili kayo ng ganitong klaseng puller. Kasi ito yung kailangan natin sa mga rusi na ginagawa natin. Yan. So, itutusok mo lang yun dyan. May thread naman yan yung magneto.
at siya na yung magpupull doon sa ating rotor. Yan. So naka-thread naman yan dyan. So kung wala, i-try nyo sa pukpok. Pero, disclaimer lang sa mga engineer na magko-comment. Siyempre kapatid, hindi lahat ng nanonood sa atin ay alam na ang lahat ng bagay, no? Sa pagmimekaniko. Ayan. Okay? So, nandito yung kanyang Bendix. Ayan. So, hindi nakita. So, medyo kinakalawang na rin, ano? Nalalaglag yan, kapatid. So, kung malalaglag yan, ingatan nyo lang, no? Baka mawala. Okay? Pwede nyo ilagay kaagad yung gear natin para hindi na mawala. Okay? Pagtapos nyan, tanggalin naman natin tong stopper ng ating cam gear shaft. So, gamit lang ang digis. Ayan. Ito kapatid, take note mayroong tunog connecting rod kang maririnig sa motor mo kapag mahina na yung spring na ito. Kapag malambot na yan. So, may experience na po kami yan, nagpalit ng connecting rod. Kami mismo nagpalit kami ng connecting rod, nagpalit na kami ng piston. So, tunog connecting rod pa din yung tunog niya. Nagpalit na rin kami ng side bearing. Gear na lang hindi namin napapalitan kasi wala naman tama. So, nangyari pala ay malambot na itong kanyang spring. So, nangyari po yan sa TMX 125. No? So, kapag may mga experience kayo na maingay pa rin yung connecting rod o tunog connecting rod pa rin, although bago na, try nyo pong papalitan itong spring na ito. So, tag 25 pesos lang ito sa amin, original. Okay, kapag natanggal na natin yan, huhugutin naman natin ito gamit ang ating pliers or long nose or any gripping tools. Dahil yung tools natin ay hiniram, so cutter muna ang gagamitin natin. Ayan. Okay. So, ito kapatid, may washer. Ayan, may washer yan. So, kapares din ng TMX. Tapos, pwede natin tanggalin yung ating cam gear. Ayan, medyo maganda pa yung kanyang cam lube. Medyo maganda pa. Okay? Pagkatapos, tanggalin natin itong bracket or yung guide ng wire natin. Kasi, kapag wala ito, minsan naiipit yan ng cover dito sa engine sprocket cover. Kaya kailangan meron talaga nito. Yun. So, yan lang naman siya Pagkatapos, para mas safety kapatid, tanggalin natin tong switch ng ating indicator sa cambio. Kasi pag hindi natin to tinanggal, minsan napuputol itong wire. Kasi medyo yung iba malutong na. Yung iba naman naiipit sa pinagbibiakan natin. Ayan. So pag natanggal na yan, kunting sikwat lang yan kapatid Kunting sikwat lang yan dahil malambot lang naman yan. Ayan. Okay? So, ito lang naman yun. Tsaka may o-ring. Pagkatapos niya kapatid, tatanggalin mo na yung kanyang switch. Ayan. So, yung iba hindi natatanggal, yung iba natatanggal yan. Pero try natin ito kung natatanggal. So, cutter ulit. Uhugutin natin. Ayun. So, ito naman siya kapatid. Ayan. May spring at saka may pin. Punasan ko muna para mas klaro. Okay. So, ito yun. Ayan. Para hindi mawala, idikit muna sa magneto yung maliliit na pyesa. So, yung part 3 natin kapatid, side cover naman yung babaklasin natin. Step by step tutorial ulit with explanation. Part 4, loob ng makina, transmission. Hanggang sa maikabit natin, isa-isa. So hanggang dito na lang muna kapatid. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo.